Once again, kumusta na usab kamong tanan, mga igsoon o mga kahigalan ko din na sa Dios, grasya kaluoy, bendisyon sa atong langitong aman. Sa gihapon, manahon ta kanatong tanan. Welcome sa another day of Bible study din sa programa tang The Sovereign Grace Hour. O salamat sa Dios nga nahimong malapuson bisan pa nga to midweek service and prayer meeting no kagabi. And then salamat sa Ginoo kay karong adlaw mga igsoon kadangat kita sa bulan sa Agosto. Praise God, no? Yun na nahigala ka matinumanon ang Dios, although many times we are not faithful to Him. But then ato makita ng graces Ginoo nga sa kanunay diya siya makanakan ga madagayaon gayud. Now, atong sali patamatos tong pagampo magsuon karong bulan na no ni nga bulan sa Agosto ni ay mga kanabang mga ato ang mga activities no una karong supposed to be karong adlaw anta magsuon ang katong mga pastors gikan sa laing pundok amo tambong karong adlaw ginunta pero sa ako nang napahibalo gapon tungod kay sa kusog laging linog maisaon dito sa Russia nga diin naabot po tayo sa Pilipinas nga giwarningan ang mga naadias mga kabaybayunan. So doon ay mga pastors nga diasab sila no daplin sa wa sa dagat kundi sa kabaybayunan po ng ilang mga panimalay nga diin mo hinungdan nga wa sila mahinayog anhi karong adlaw. Pero ato tong ma-schedule maisaon ma-reset Lord willing karong bulan sa September. Next month, Agosto naman mayroon. Next month, no? Itugot sa Ginoo. Pizza pastor. Pizza 5 siguro. Marag mo ito akong gitext nagtawag o nagkontak na ako nga. Sige, atong i-reschedule na. Biya ako sa daw klaruhon bi. Kay Yara. Okay. Tama ni September 5. No, September 5, tingalig mo ni atong Lord willing mahimo nga panahon nga katong mga pastors mahinayon. Unta wa na po linog mahitabuan ng pitsaha, no? Bible seminar for mga pastors, no? Sa panaton sila mahimamat, mga igsoon. Yun na higala ka kanabang ka interesado nilang makakaton nining doktrina sa grasya. Ay, sige. Happy birthday day. Sila po ko malimot ha. Karong adlaw. No? Nga sa ulog sa kasumaran sa adlaw nga tauhan. Sila ni Pastor. Sila ni Mary Rose Galinero. No? Mary Rose Galinero. Si Jimelin Probadora. O si Kerjan Idanyok. Sa mga birthday ha. Happy birthday. Happy sa mga birthdays. Padangat ihatag kanyo sa Ginoo. Sige, magsoon. Ato ta sa pagampo apan sa pa din. Karong Domingo ha, August 3. Karong mabot nga Domingo magsoon sa hapon o natay imong church business meeting. Kay katong mga transfer of membership no magsoon sa toa ato tong aksyonan. Unya ikaduha ato sa mga hisgutan no ang umaabot na to nga mga activities pa labi na ang Bible Conference although dugay pa man to no next year pero may hisgutan na po daan. Then another one maigsoon Lord Supper na to pagka alas 5 sa hapon so gudata no og kanabang serbisyo kay pagka alas 6 na mo ipagpartake na to. Dili ta mag Lord Supper humag simba karong Domingo ha. Kaya naarabay mga pundok magsoon, ang ilang panihapon, ang ilang Lord Supper, kay humag paniud to, muna ilang imuong panahon sa ilang Lord Supper. Ang uban sab, di pa magsugod ang simba sa buntag. Pero ang uban, kadlawon pa, alas 5 pa sa buntag, nag-Lord Supper na. Muna'y kanang ilahaman po na, pero ang pangutana, kung mo sibo ba na sa gitudlo sa Biblia ang atong tubag mao nga dili gyud no kay giklaro gyud na sa unang Korinto kapitulo 11
no, Lord's Supper, panihapon sa Ginoo. Again, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Itugot sa Ginoo, no, brother Daniel Mabagyo, nami din Daniel sa Pizza 15, Bernes na, no, pila na, duha lang ka Domingo, Bernes ay duha lang semana mabotay, no, Pizza 15 ala una sapon anton na pagkaugma, no, ato nga training unya. Then pagka Pizza 22 atong kaunay ginapahibalo ang ato ang Bible seminar dinhi sa Bohol, maisoon sa Baraka Beach Resort alas 8 sa buntag nya. Kining booklet natong landmarkism and then Doctrines of Grace mo atong ipanghatag nga way bayad libre, no. Then Lord willing, naata din na makiguban sa itong makaigsuunan sa atong misyon sa Lapu-Lapu, Cebu, Pizza 24, no, tibok adlaw taniya na. Unya, sila ni Pastor Nasarasab in advance sa Malabog Church, nag-invite ka na to, no, sa ilang Thanksgiving, Pizza 30, August 30, no. Pwede ra maagi na to sa Kalinan, ang mga taga-Panabo, mas Panabo agi, kami sa Davao, diri mi agi sa Kalinan, no, sa Pizza 30, adlong Sabado na. Okay? So next month, daghan po tayo activities sa buwan, no, atong I do not know Pastor Jen, o Brother Lando, Mari, kung dayon ang kuan kanana ang Thanksgiving yun diha o kanabang Bible Seminar. Ipahibalo lang ko Pastor Jen, i-text lang palihog. Atong quarterly fellowship sa Batumilong Mission sa September 27. Sige, atong panugyan sa Ginoo at tanantang buluhaton. Uy, ako dahing kanang ipahibalo nga sila si Pastor Ray Jaris magsugod karong ugmang adlaw, Pastor, no? Pastor Ray Jaris magsugod ilahang programa sa Radio Bibo. Radio Bibo sa 104.7 Drisilupon. Matag alas 6:30 sa gabi hangtod na alas 7:30 sa kaoras ng mga igsoon Saturday and Sunday evening, ha? Paminaw mo aning mga programa kaban ni Brother Boy o of course, no, Pastor Ray Jaris. Uban pa diha, no, nga mga kaigsuonan nga diin maoy kananaang mag-handle sa mga tulumanon. O nay nagpahibalo na to maigsuon. Apil yung pag-ampo kung itugot ba ni si Ginoo, tiyali og makaprograma ta. Kini ato paning ampuanan, ha? Sa day, Pastor, tiyali og makaprograma ta maigsuon. O sani sa atong ginaampo nga dito bitaw sa Zamboanga Peninsula, no? Tayo makaprograma ta dito sa Dipolog o sa Pagadian. Kining mga lugar ni Pulong City, Pagadian City o sa Zamboanga City. Kanang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Ato aning apuan sa, no? Ang taang Ginoo mag-provide sa mga panginahanglan. Sige, mag-preta. Among gikalipay na sab langit noon ug mahigog mauna mo nga Dios nga this time mausahan na sab na mo Lord imong mga pulong sa paghisgot o pagtuon. Akong pagampo nga imo kini pandranginan padayon even sa desire na mo Lord nga makaprograma dito sa ubang lugar labi na dito sa Zamboanga Peninsula. And then Lord, gidara po na mas pagampo ang mga nagbalatian ning taknaa. Extend mo Lord imong healing hand sa kang Rachel, pwede kong nag-pray lang kaniya, anak ni Badlingling, sa Nori, Evil Lord, sa kang James, husband ni Ayay, sa kang usab Lord, sa kang Durang, o sa uban pa na mga kaigsuunan, bisang pagani Lord, Brother Cabigas, Brother Dudi. O salamat sa opportunity nga diri sa radyo, maka-broadcast kami sa imuhang truth, labi na sa gospel ni Christ. Pangampo na ko, Lord, ibong padayang panalanginan ang mga tinguhan na mo sa pag-serve diya kanimo. Even, Lord, karong adlaw di ay sila nga nag-birthday sa kang Meriros, kang Jimilin, Babadora, sa kang Erjan ni Danyo. Sa mga nag-birthday,
Padangat sila, Lord, sa daghang pang mga katuigan. O Father, amo ni mga pagpasalamat ka mo, pagpanugyan. Tungod ni Christ, nga among ginugman luwas, gisalig o gitugyan na mo amahan. Kini nga tanan, Amen and Amen. Sige, Maikson, atong hisgutan sa ako ng na-assaulti, no, nga di sa nato makauban si Attorney Lemuel this time, ugma na. So ako karong mag-hisgot din ato ang pagtuon sa pulos Ginoo. Ang ato ang meditation Maikson unas tanan ay katong kang Attorney Lemuel dito man to siya sa proverbio dito sa New Testament Maikson, Mateo Kapitulo 3. Atong tanawon ang pinakaunang gipamulong ni Kristo dinhi sa Book of Matthew. Sa ubang mga verses na mana, no? Sa ubang mga libro, Mark, Luke, o si John. Pero this sa Book of Matthew, ang pinakaunang na pamulong sa itong Ginoo, kining versikulo 15 sa Matthew 3. Sige, i-abrihin yung Bibles palihog, no? For our meditation today. Iyon pa ni Christ din. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becomes us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Ang gikahinabi ni Christ din mao ang pinakaunang nga baptist minister nga mao si John. So diyan dool si Christ kanya samtang si John the Baptist na bautismo dito suba sa Jordan. Midool ang Ginoo aron nga magpabautismo unta kaniya. Pero himbalibad si John the Baptist, ipani Juan sa versikulo 14, ako unta ang angay nimong bautismuhan, ikaw na hinuoy mianhi din hinako. So himbalibad si Juan. Pero sa may tubag sa itong Ginoo, kinatong gibasa ron, versikulo 15, Mateo 3:15. Ngayon pas itong Ginoo, buhata lamang kinikaron, suffer it to be so now, himo alang una kinikaron. So that's a command, no? Kay kini maoy pagtuman nato sa tibuok pagkamatarong. So maigsoon, ato makita diri ang bautismo importante. Dili tinuod yun nga ang bautismo kay di lagi ni makaluwas. Di ba maluwas ang bautismo? Nga dili importante. Importante ang baptism. Pero, maigsoon, ang bautismo para na sa mga nahimong katawhan si Ginoo. Sama ni Christ, kung mo si Christ magpabautismo, aron mahimong anak sa Dios. Di ba? Anak naman siya daan sa Ginoo. So, ang bautismo, gikinahanglan alang sa mga kaanakan sa Ginoo. So, kung ano sa katao, na-save siya by the grace of God, by the mercy of God, man siya ma-save. Next to that is water baptism. Bautismo mo ng si Christ, kung si Apostle Peter pa dito sa unang Pedro Kapitulo 2, ingon niya nga si Christ daw nagbiling kanatog usa ka ehemplo nga atong awaton ang iyahang gibuhat. Gisulti na ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 unya verse 21. Sa may giyon ni Apostle Peter matod pa niya unang Pedro 2:21, For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Kaya si Ginoong Kristo daw, nagbiling ka na usa ka panag-ingnan, aron atong sundon ang iyahang mga lakang. Ako sa may pinakaunang gibuhat ni Christ, human nga siya sa kanabang pagsugod niya sa iyahang ministeryo. Before gali siya nagsugod siyang public ministry, o sa may giunang gibuhat ni Christ, nagpabautismo na siya. Muna, kung awhag sa kaninyo, mga igsoon,
kung sure na mo sa iyong salvation, ay mo pagdodua sa baptism. It's a command of God para sa mga anak niya. Pero ay po mo yung pataka lang buwasa mo bautismo, ha? Kaya ka nang pisik-pisik, di yun na bautismo. Ano bang kuhaan lang ka, kana bang usa lang ka basong tubig or pipilar na ka mga, sana, no? Tubig da, kuhaon, unya uman, ipisik-pisik sa agtang, hindi na bautismo. Or ibu-ubo ka sa no? Dili gid na, ha? Lubong yun dito sa dagat. Kaya si Christ diri, example nga ipakita ni Christ. Kana na ang may isa din bautismo siya, mihawa siya, dayon siya gikas tubig. That's verse 16. Matthew 3:16. So, ang atong makita diri nga truth maigsoon, ang pagsunod sa Ginoo, ang unang lakang is naa din na sa bautismo. Muna nga sa atong mga missions, muna na yung mga nakasinati diag salvation, o bisa pa rin sa church. If you are not sure of your salvation, then follow the Lord in scriptural baptism. Sige, maigsoon, ato ta sa ato ang pagtuon, padayon, nining kasimbahanan o kaiglesiyahan, o kaiglesiyahan sa itong Ginoo sa Kristo. Ako ba yung magusto lang, hindi man importante ang church pastor, importante rin magod ang itong salvation. Ang pinakauna yun, salvation yun, o maginauna. Kaya may labot po ang iglesia sa kaluwasan. Kung karoon na gina-emphasize na diri, kami ni Attorney Lemuel, no? Yang kaluwasan, o isigot ang kaluwasan, wala gilabot diha ang simbahan, ang bautismo, ang pagbantay sa kasuguan, wala yun na. Kay ang salvation is grace mo guna sa Ginoo, grasya ba? Tana, trabaho na. Diba? Ginadiscuss na sa tuwa distong programa ni Attorney Lemuel, no, sa regeneration. Wala tayo partisipasyon din, ha? Pero human nga ang tao masave, di pa rin dugay akong isulti na, mo follow siya sa bautismo. Karon, kaysa may gitagaan si Ginoo sa mga otoridad sa pagpamautismo. Kaysa ba? Si Bisan Kinsara ba? Dili magsuon. Matang mahibulong ka nga nung kadaghan sa mga religious people sa time ni Christ. Pero dito siya mi ato kang Juan Bautista. Huwag mo ka pangutana na. Kaya kato ba yung mga kadagkuan sa Jewish religion, katong high priest? Kuya, baya kay gito sila kapanahunan. Yan, dito magyud ni ato si Christ kang Juan Bautista. Na kung mo ba yung tanawon to, kung atong makita, masulong na to si John the Baptist, imagine na ragod, yang sinina, kuhan ka ng balhibos kamilyo, panits kamilyo, unya, ang iyahang pagkaunya, gisulti man na sa Bible, Mateo Kapitulo 3, versikulo 4, the same John had his raiment, o camel hair, panis kamilyo, yung partipubriha pong John the Baptist, may sa Biblia, and a little girdle about his loins, may bako siya, then, pagkaon niya, locust and wild honey. Yan, dito magyod si Christ, ni miato kang Juan Bautista. Pwede man siya maato itong mga Jewish leaders. Ato man yun kang Juan Bautista. Kana tood maigsoon kay ang dunay authority that time sa pagpamautismo. Sa wala pa matukod ni Christ ang church. Mao lang si John the Baptist. Si Juan Bautista lang. Siya ra ang dunay authority sa pag-perform sa baptism. Human nga si Christ, nakatukod nag-iglesia, church. Gikan sa katawhan nga inandam pod ni Juan Bautista. Kato sila si Matthew, sila si John, si James, si Andrew, si Peter, ban pa. So nagdaghan sila, maigsoon, katumaw nga iglesias itong Ginoo gisugdan sa baybayon sa Galilea. Nagdaghan sila, pili ang Ginoo mga apostoles, nga
human nga siya nabanhaw ka sa mga minatay, 40 days after, kayab siya sa langit. Before sa hikayab, for sa insaka, naghatag siya sa Great Commission. Asan niya gihatag ang Great Commission o ang dakong sugo? Dili kay siya kang bisang kinsa lang tao maigsoon. Wala. Dito niya gibilin o gisugo ang maong Great Commission sa iyang church nga gitukod. Maunang mabasa na to sa Matthew 28. Kung sa inyo ni Christ sa Matthew 28. Matod pa niya, versikulo 19, Guye therefore, kaysa gisuguan na individual apostle, hindi ligala. Kanang maong sugua, gihatag na sa Ginoo ngadto sa iglesia sa Jerusalem. Kaya isa pa man ito iglesia sa itong Ginoo itong panahon na, iglesia pa man sa Jerusalem. Mo yan natukod. Ginan niya, go ye therefore. Sa ito, pastor, kung sa iglesia sa Jerusalem gihatag ang sugo, sa ito pa, wala natin labotron. Maisoon, anak man na siya, human sa diyang ang iglesia sa Jerusalem, nakadawat na sa Great Commission. So, lakaw na sila. Sa ilang paglakaw, nanapoy mga nangakabig. So, katong mga nangakabig, kung imong tanaw ng Acts chapter 11, buhat 11, gumikan sa mga kaigsuunan sa Jerusalem Church, natukod ang iglesia sa Antioch, sa Syria. Antioch Church, natukod itong iglesia. So, may link na. Ang iglesia sa Jerusalem, nanganak. Unsang iglesia, ang iglesia sa Antioquia. Pero kung mo ba yung basa mo isang Acts 11 man na, ato ba ka sa Buhat Kapitulo 9? Buhat 9? Di lang kay ang unang nahimong anak nga iglesia sa Jerusalem, ang Antioch Church, dili. Nana, asa man pastor? Tawan niyo niya sa Buhat Kapitulo 9. Kini pagpamatuod ni Magsoon, nga before ang iglesia sa Antioquia napundar pinagi sa Jerusalem Church, may mga simbahan na sa dito sa Israel Maigsoon before ang Antioch Church. Una, Jerusalem Church. Sa mabasa, nira. Buhat Kapitulo 9, kung ano yung istorya man sa pagka-pati oras, napaipipila ka mga minuto. Kung di Maigsoon. Kung di ni mahuman ako ron, ato ning tiwason, ugma si Attorney Lemuel, no? Ugma, og sunod adlaw, kay kuan kanana ang pastor, mawali po ko sa radyo, kay marag nagbalik naman akong tingog, pero mawali po ni tingog, siya na po completely, pero kaya nag-arang-arang naman po, wanang balik na po ko. Pero among gibahin ni Attorney Lemuel ang oras, adlaw mga isoon. No? Bernis ko, Lunes, Martes, Aqua, niya siya, Merkulis, Huwebes, Bernis, Aqua na pod. Sabado, Domingo, Attorney Lemuel, Lunes, Martes, ako na po. Anak na ang cycle. No? Sige. Amo, pastor, anak kay kana na ang gusto kong dili ko completely mawa po sa kahanginan. No? Kaya mingawag mapukon ninyo. Bitaw Maigsoon. Kung lang Division of Labor lang ni amo ni Attorney Lemuel. Tungkol kay kita po na siya pati pong giupimbisiha. Sa kasimana na ay kaduha, katulob, ato korte, niya lagyo brayo sahay. Gawa sana sa pisina, daghang trabaho. Wala ang ako po nang kita na. Pero on the other hand, is enjoying, no? There is a radio program. Asa ta, gani? Buhat 9. Buhat 9 Maigsoon. So, there, kabig si Saul of Tarsus. O niya,
hadlok ang mga membro sa iglesia sa Jerusalem. So, si Barnabas mo yung nag-introduce kaniya ngadto sa mga sakop sa iglesia sa Jerusalem. So, gidawat siya. Kumana na, tanawa, verse 31. Dito sa 31. Ayun din Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. So, then had the churches. Wala pa Acts 11. Nanay mga iglesia. May isa na ito ni pa rin sa karong sorsimana. Kaya ugma si Attorney Lemuel ang maghisgot hantod sa Sunday. Higala ko pagkamasay, ay misay, come to repentance, then trust Christ as your Lord and personal Savior. Hantod ugma sa mantak na sa mga istasyon, inyong higala sa kahanginan, Attorney Lemuel Atop o Andres Atop Jr. manamilit magaingon ang Diyos magapanalangin kan natong tanan, daghang salamat. Binumayson atong ipaday na paghisgot pagtuos pulong sa Ginoo apan sidi pa din yan atong pagakot tuon di kadali no kining Proverbio kapitulo 11 o niyata karon gahapon verse 18 to no. Sige ita sa verse 19 ingon diri sa 11 bersikulo 19. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth to his own death. Kini dayang paghimo daw may isang pagkamatarong muhatod nga to sa kinabuhi. Apan ang paghimo daw dawtan muhatod nga to sa kamatayon. So diri ato makita nga kining universal law sa Ginoo. Ita universal law kana bang balaod sa Dios ba? Nga iyang gipahamtang sa tao. Regardless kung unsa siya nga tribu, unsa siya nga nationality, no? Ang dato ba siya or kabos? Nailhan ba siya sa katiling banuwa? Basta universal law sa Ginoo, iya Ginoo ipatuman. But pasabot ba nga kung sa ipugas tao, iya yung anihon. So, paghimog matarong maigsoon, yung padin ni Solomon, ang padayang paghimog pagkamatarong matod nga tos kinabuhi. Tanawa ng akong kanayang ginay pahimdong sa mga kabataan. Gusto ang mga anak, dapat itudlo ko na sa mga ginikanan. Kung gusto kanabang taas kinabuhi, dili kay kung mag-birthday maglotog pansit nga dili putlon, hindi na mawa. Kung dili pagtahod sa mga ginikanan. Mamunaw, Ephesians chapter 6 verse 1, 2, and 3. Ako rin karoon na ginakutlo na itong programa. Aron nga ang mga kabataan ma-remind aning maunga truth. You know, sa ganito, mato pa ni Apostle Paul diha, mga anak, hindi, tumahod ka mo sa inyong mga ginikanan. Sundan ninyo inyong mga ginikanan, kay kini mo isugo nga matarong. No? Ang unang sugo, dito lagi kanabang yung pati ni Apostol Paul sa versikulo 2, no? Ang unang sugo nga dunay saad nga mauli. Mutaas ang imong kinabuhi. Kung tumanon mo ang imong ginikanan. See? Sa ato pa, kanang mga anak sa pakiro, sa may kabaliktaran sa taas, kinabuhi. Di mo more, kinabuhi. See? O niya, kana bang, dili malipayon nga, dili malapuso ng malipayon ng kinabuhi. Anong dali sa Proverbs 11 verse 19 magson, gi-remind tani sa makosapa, bisan pagpastor, kung magbinuang siya, Ginoo manggod, adjust manggod ang Ginoo, matarong siya ba? Kung siya ipugas tao, iya yun ang ganihon. Again, so verse 19 sa second phrase, so he that pursueth evil, pursueth it to his own death. Ito siyang kaugulang kamatayan. Unta, kining maong trust na ma-instill ni sa atong mind. Mga butanis itong una-una.
Ito ni kalimtan. Ang paghimo pagkamatarong mohatod ngatos, pero dili ingon nga mahimo tag maayong butang aron nga magkabatong tag kinabuhing dayon na di na mao. Tungod kay ang eternal life gasa maguna sa Ginoo. Dili na bungas to ang mga paningkamot. Ang ipasabot din niba nga ang paghimog matarong karabang ning kalibutan na maghimo tag matarong doon naghimo ihatag Ginoo dayong ganti unsa man hapsay kinabuhi na may verse na pastor kanang gibalik-balik na ko pagbasa nga Pedro sa unang Pedro 3:10 very clear ang giyon ni Peter din na 1 Peter chapter 3 verse 10 for he that will love life and see good days. Ama niya. Na siya daw gustong makitag maayong kinabuhi o makatanaw mga maayong adlaw sa iyang kinabuhi. Let him refrain his tongue from evil. Papugni ang iyang dila sa pagsulting dautan. O ang iyang mga ngabil, his lips, that they speak no guile. See? Ang eternal life, di man kang Christ na ito ang batunan. O human ang tao makabaton sa kinabuhing dayon, save siya, himo niya mga butang maayo. Sige, Maison, muna ito ang meditation for today from Proverbs 11 verse 19. Dalita sa saying ni George Washington, kano sa inauguration kanin ni Donald Trump, ang bagong presidente sa Amerika, ang bulan na ba? Enero. Daghagi pang imbitar ng mga dignitaries, mga presidente. Pero ang presidente sa Pilipinas man mapil, man pastor, ubang pong mga nasod. Iyan po na nga katungod sa presidente sa Amerika, parago ka na kung na atong silingan niya, na isakyanan, kung tindog-tindog tadasdalan magulat o di pasayroan niya labihan tas tong silingan kung pasakyon ta privilege na pero di ta pasakyon maagilas tong tungod bisag wa say karga o ay pasayro pakanti kay sakyanan nya kung di ta pasakyon di lang ta masuko di lang ta masuko kay di mo na to na right mo sab na si Trump, no? Kanigang kuwan ba kang George Washington, the first American president. Yung niya dito sa iyang saying quote, decision making like coffee needs a cooling process. Kaya bitang mag-inom tag coffee. Isa to yung nagyo na nangapi miya to. Ikaw atong Brad Kenneth. By the way, salamat si Ginoo sa malaposong lakaw na itong gahapon, no? Ito sa Masim, kisita dito sa misyon. Nga taon-taon nagyo kung makabisita. Hatag message dito sa ilang Thanksgiving. Huyop-huyopon, siyempre, puilami. Gawas lagkuhan, no? Kanabitang iced coffee. Muna sa mga batanon ron, wala man sa tuwang panahon. Mga batanon karon ba, iced coffee. Coffee nga may ice. Ang ato sa una, mahatol ka na ikaron, kuhan man. Coffee man yun nga init. Pero malagyan na, pabugnawon sa alag, may naman ka ng binukal, ting pasuwas dila. Kini bang maghimo daw decision ni pa ni George Washington? Decision making, like coffee, needs a cooling process. Quote. No, ako nakita din mo ison, no? Di good ito maghimo ito mga decision. Importante kay good. Number one, pagkumita na sa Ginoo. Mabutang bitaw nga angin itong desisyonan na may mga immediate decision good. Para ano mag-drive ta. Di magkala nga kabalo kang na anay doon na rin na ang kanabang mga emergency lang quick decision gud na, di ba? Dia gud ang decision. Pero sa mga kinahanglan og mga decision ba plitang karon magminyo
Siya ba yun? Business. Kami nga ba? Kinahanglan o kanabang pagpamalandong. Niya, gihalan rin maigsoon ang wisdom gikas Ginoo mo ng first and foremost sa atong paghimon maigsoon. Prayer gyud. Bagampo gyud. Mo gyud pinakauna. Sa Proverbs chapter 3, verse 5. Ipadan ni Solomon nga trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sumali ka sa Dios sa bugos mo kasing-kasing ayaw pagsalig sa imong kaugulingong kahibalo. Sa tanan mong dalan, sa tanan mong paghahimuon, yung pa ni Solomon, ikonsulta na sa Ginoo, ilha siya. Munibot pasabutan na ba yun ba nga ilha siya. Kay Maison, ang Ginoo mo guide good. Mudrikta siya, oy. Mukan ba, what I mean is, mo guide siya, di tanya dalong atos mga wrong decisions, basta ito na i-commit nga ito sa Ginoo. Kana sa 15:22 sa Proverbs, ako may nakot na kanya ito, pero maabot na tani kay mata sa 11 verse 19, no? I mean, narito ang pamalandungan na ito, ganiha. Maabot na taning 15:22. Tanawa na maison. Kung sa inyo niya, matod pa ni Solomon, without counsel, purposes are disappointed. Kung wala dahil mga pagtambag, mga tinguha, di daw ni maiso, no? Mo prosper. But in the multitude of counselors, they are established. See? Importante kayo yun maisoon. No? Importante yun kayo nga naagay pagkonsulta, nato pagmuni-muni, yung mga suggestions, katong anong daghang na biktima lagi atong scam. Daghang na biktima sa scam. Sao nga, may pagpamalandong, pag-ingon nga mo, inbis ka ning katidara, 2 weeks after, ang imuhang kwarta mo, tubo nag 40%. Grabe, mga iksoon. Arang tutog yung 4%, kaya marag, tinuod na nga na ba? Pero 40%, marag layo, marag na tinuod, gala. Walay milyonaryo nga magdugay, ana. Pero, maulagi na, no? Kung ang atong kanabang, panultihan na ba? Kung atong mga mata, mabutahan sa kwarta, ang atong kasing-kasing, dili na maminaw o katarungan. Basta di mabutahan, ganita, mawagin para po gugma, no? Dilo rin, love is blind, pastor. Gugma ba? Nga naman, nagamang mga nangabutas gugma. Bisag minyo, Allah. Sige lang. Kung sa gugma man, pwede na mao. See? At ito, maisap sa atong padayong pag-isgot, atong Bible reading for today. Masabay itong pagbabasahon karong adlaw, pastor, sa atong mga kaigsoon sa church, sa mga missions, o sa mga natagaan na ito, nining Bible reading guide na ito for this year, 2025. Atong pagbabasahon gapon, Matthew 1:2 man ito, no? Saturday karon, Roma 3 sa puta, Romans chapter 3 and 4. Muna itong pagbasa, Roma kapitulo 3 o 4. Sige, kaigsoon, atong hangyo sa makausap pa, ha? Atong mga kaigsoonan nga mo bisita sa atong mga missions, sa iyang pangutana. Kining, pasabutan ng Pasko sa Josue 5:10. Joshua chapter 5 verse 10. Kung Pasko ang butang Cebuano, ito Pasko ba na sa Josue 5:10?
So may giingon din ni sa Joshua. Book of Joshua is after the book of Deuteronomy, no? Ingon din ni. Og ang mga nagsaulog sila sa Pasko dito sa kapatagan sa Jericho. Pasko. Kini, kuan ni, ingon din Pasko, di Christmas. Masa din pastor. Tatraon. Sa English. Di ba for sure, kuan ni, Passover, di ba? Passover ni. Kaya may pag yung Pasko diya sa Biblia, Passover, mag-pasabot na. Dili, may Christmas. Di ba? Kung man matag-discuss pero ako kay pangutan naman ng orbe, no? Era, verse 10, and the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the Passover on the 14th day of the month. Na Passover lagi, and kept the Passover. Passover, dili Christmas. Niya sa may pasabotan nga Passover, ang pagsaulog sa Israel, sa dihang gipagula sila sa Ginoo sa Ehipto. Nga diin, perting dugayan lang imong ulipon dito. Kini rin sa chapter 5, kung yung basahon ba yan, no? Guys, gut ni sugo sa Ginoo kang Josue, katong pag-circumcise. Sa kapila na gituli, Pastor, kaduha tungkol kay katong mga bagong gituli, wa matumatuli, kay katong gipang tuli so na nga kaliwat sa Israel, nga matay man to dito sa kamingawan. Mo ni, hantod na buta ni sa kanang bisa, kining verse 10 na Passover. Dili Christmas, kung dili Passover sa English, no? Ang pagsaulog sa mga Israelites sa ilahang kagawasan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Okay, daw niya pailaing maritubag na to sa imong pangutana biha, niya pailaing text imong pa din sa atong texter. Maayong saan yung buntag pasol sa mo to? Nawa mo tong text ni Anyara, yung pa niya din maayong buntag gabi kuwala ni ang mayong buntag Disyembre 1 pa pa rin ni kuwala ni Lolito Husol sa Izom Turil, no? Ayong tagpastor magkatawa sa ubang pastor kay motuo nga magbuot ang Dios unya dili mo to gisulat sa Biblia mauhinoy magbuot na mga pastor nga motuo ang Ginoo magbubuot pero di mo tuo sa ang Dios magbuot sa tao ay man pwede motuo tag God's sovereignty. God is sovereign. Mutuo ta sa unsay gisulat sa pulong sa Ginoo. Para ng doctrine of election. Maragnan sa ikaduhang sulat ni Konma text. Mayong gabi, Pastor, na ako'y bilas. Na Pastor, tanang tao daw sa tibok kalimutan, gihugma daw sa Dios. Akong gibasahan sa Roma 9:22. Nagbuhat ang Diyos og tao nga laglagon. Iya gihigugma gihapon. Diyan ito po anak siyawa gihigugma gihapon hasta kanding gihigugma gihapon. Akong ginan ayaw tudloi imong mga membro og sayop. Maayo gyud. May kay mo ang giingnan ana let. Kay kining lakan bitaw mga pastor ron. Dahil may mga pastor nga naminaw ron. Kung ikaw higala o panimo ni matudlo ang doctrine of election sa Biblia nga na sa imong mga membro, wag yun nimo katudloy sa mga maayong butang gikan sa Dios. Mungod pastor kay kung naagoy pinili ang Ginoo, mo na ilang rason ulit. Kung naagoy pinili ang Ginoo, saan na itong wa mapili? Pating luuyan nila. Kay maluoy pa ta. Naluoy pag Ginoo. Kung wa si maluoy, wag yung maluwas. Kaya ang kaluwasan ba ya? Kaluoy ba sa Ginoo? Dili sa itong binuhatan ko, dili sa iyang kaluoy atong kaluwasan.
Nya di ba maluwas ang tawag, di siya pilion. Asa ito ingon nga, basta naaday tao nga, Pastor Gawali, nga, pwede naman daw luwason sa Ginoo bisag di niya pinili. Di man na pwede, gala kayang sa Greco sa Biblia, ang iyang paggaluwason, katuramang iyang gipili. Asa mabasa na to na, balik-balik ko na to ni ikaduhang Tesalonica 2:13, gipili aron maluwas. Sa ito pa, kung sa katao, gisave siya sa Ginoo, ang rason to kay unas tanan, dito pas eternidad, gitiman-an na siya sa Ginoo. Gitiman-an siya nga siya pagapiliyon. Kung mabot sa punto higala, kanang tawana, mamatay nga bugal-bugal Ginoo, di mo to kang Kristo nga maluluwas, di gina siya chosen. Nanamutan ako ni mo karong ikaw naminaw. Niya abot ka bas punto sa paginulso si Musala o pagtras kang Christ as Lord and Savior. Kung wala pa ka na isugos Biblia. Yung pa ni Christ, Marcos 1:15, repent, believe the gospel. Ato ni pa rin magsunugma o te oras. Salamat sa panong gihatag ka na to sa Ginoo. Durugma sa samang taknag samang stasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit, magayon ng Diyos magapanalangin kanatong tanan. Daghan salamat. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa makausapa sa iyang mga kaayo nga ni kanato. Salamat yung guys sa mga mensahe nga padangat sa matag usa kanato sa Ginoo nining kabuntagon pinaagi sa iyang mga alagad. Pastor Andres Atop Jr. o so far siya lang sa ang tudlo karon, siguro busy kay si attorney. Okay, nagahiskot si Pastor about sa ilahang schedule, praise the Lord, kay naay mga adlaw nga makapaminaw ta entero ni Pastor o napoy adlaw nga makapaminaw po ta entero ni attorney. Okay. So dinhi ato ang i-shout out ang kutob sa naminaw nining ato ang programa karon, the Sovereign Grace Hour, no? Bragisgutan ni kuan Pastor ganyas lang schedule, by the way balikan to sa Lunes ug Martes si Pastor, I don't know kung sa posible no sa Radio Sub mo kuan si Pastor dito sa radio sa Dixio M. So mana posible maka-live ta na kung mag-live si Pastor. If ever dili magya po na to mga schedule sa live mga kaigsunan. And then sa pagyod ato no nya Martes, Miyerkules, Huwebes si Attorney Limuel Atop. Huwebes, Bernes, and Sabado Bernes ba to? O Sabado o anak balik si Pastor din. Pagka Sunday si Attorney. Ato lang reviewon ang program. Okay, ato ang i-acknowledge or i-shout out ang mga kaigsunan nga nakabisita o naminaw po sa ato ang programang The Sovereign Grace Hour. Una din si Pastor John Valentin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubon, Libungan, Cotabato. Din si Brother Frijon Riobal. O din si Sister si Naida Berbolia, si Brother Tuto de la Cruz sa Tagum, o si Brother Bernaldo Pisanya diya sa May Bislig. Mangagoy, old name is Mangagoy, new name is Bislig City. Tama ba to, Brother Bernaldo? O si Brother and Sister Susan Mara, na naminaw sa to ang programa karon. Good morning ni mo dati. Dugay na jugay ko kabisita des nyo haba. Sa ilang basi gitugot sa Ginoo sa sunod nga panahon. O si Mark Jeff. Morning Pastor, matod ba siya misay? Okay, good morning sabni mo dia Brother Mark Jeff. Okay, wala naman tay timbayaw no. Dinhi sa to ang nagtanaw sa to ang live or nagminaw. August 1. Dali ra jud kay ligid sa panahon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo.
tungod kay sa iyang mga kayo. Naghimo po kog sugod-sugod po kog balay outline rin mga kaigsunan. Tugod tugod sa Ginoo gaman na ko ning outline na mao ni mawalin ako sa mission about sa pagtawag sa Ginoo as our God, ug as a being servant of God, ug sa ato ang mga secular works or jobs, asa ato ang tagaag priority ang igsunan, no? Kay ito, no, naiuban nga imbisting simba mas giuna ang trabaho. Adlong Domingo, bitaw mga kaigsunan atong kuana ug unsay mga biblical views ana, di kay biblical views, no, kundi panghuna-huna gyud sa Ginoo niya na ato nang magamit ng giingon ni Joshua diya sa Joshua chapter 24. Choose ye this day whom thou serve, Ginoo ba o ang lain? Okay, wala na, no? Okay, so mga kaigsunan. Okay, dadri si Brother Bern Aperdo. Nakasilip kadali. Good morning mo diya, Brother Bern. Okay mga kaigsunan, ang Diyos magapanalangin ka nato ug di ta malimot sa pagpanugyan sa tong kinabuhi ning lawa diha sa iyang mga kamot. Wala na gilabaw pa nga mugiyan nato. Wala na ilain kundi ang buhay nga Dios. Okay, hangtod sa sunod nga panahon mga kaigsunan, dungog-dungog minaw ta sa atong programa sa gihapon. To God be the glory, and again, good morning sa matag usa kanato.